Eto na po, Pero napakasandali. ayan na. Malungkot po agad ang bungad, no? Malungkot po agad ang bungad. Alam niyo ho, mga kababayan, Sir Buggy Arellano, ilang araw na hong ganito si Harry Roque. Ilang araw na pong matamlay. Ilang araw na po na malungkot. Sa bagay, hindi natin ho siya masisisi, mga kababayan. Ako ho, mga bossing, sa kaloob-looban ng aking puso, may awa pa din ako na nararamdaman kay Roque. No, bakit to? Isa po akong ama. Na hirap po ako kapag kayong mawalay sa akin yung aking mga anak. Eh, lalo pa ho sa sitwasyon ni Attorney Harry Roque. Di ba, Noel Gerani ng Bahamas, Nassau? Mahirap po ang sitwasyon talaga niyan. Kaya lang ho, mga bossing, si Boy Himagsik, sabi ni Ferdinand Longgalong, kasalanan niya naman din ho yan kung bakit siya umaabot ng ganyan Di po ba? Kasalanan ni Roque kung bakit siya umaabot ng ganyan. Ang pinaglalaban niya lagi, siya ay magaling, siya ay nasa tama, at totoo yung mga at totoo ang kanyang mga sinasabi. Bakit hindi siya umuwi at harapin at ipakita yung kanyang mga pangdepensa para sa kanyang sarili? Hindi yung ganito. Nagtatago siya doon sa oras, mga kababayan, sa oras nung kanyang asylum. Doon lang po. Hindi yung mismong asylum. Bakit? Yung asylum, kapag sa tingin mo, mananalo ka Pero tingin naman ho natin, malabo, mga kababayan. At alam naman natin ang tunay na nangyayari ho. At kung bakit umabot sa punto si Roque nakarating ng Netherlands. No? At kung bakit siya hinahagilap ng batas ng Pilipinas. Alam po natin lahat yan, mga kababayan. At alam din natin na ito pong kaso sa kanya ay hindi po basta-basta na itinanim lang. Sabi ni Maristela Ongko, di ako naaawa kay Roque. Kumbaga ho, ang awa ko naman po, mga bossing, yung sa pamilya nila. No? Siyempre may asawa, may 2 anak. Naawa ako doon sa mga mahal niya sa buhay. Stress ho yun. Masakit sa utak yun. Ako po ayokong mangyayari sa akin yan, mga kababayan. Kaya, kumbaga, kahit papaano, may awa pa din ako nararamdaman kay Roque. Eto na po, ihaharap ko na po sa inyo, magsasalita na po si Harry Roque, mga bossing. Nawalay po ako sa aking 2 anak. Alam niyo ba ho, sa 1 taon, 1 araw at kalahati ko lang nakita yung aking 2 anak. Ito. Masakit po yan. Masakit ho iyan, mga kababayan. Kaya lang, sabi nga natin, kung siya ho ay umuuwi at ini-explain lahat ito, malamang sa alamang po, baka malapit na, patapos na. Kung mapapatunayan niya na siya ay walang sala. Baka patapos na ho itong kanyang problema. Pero hindi ho No? Ito pong naging hakbang nila, ito pong naging solusyon nila, pansamantalang kasiyahan lang ho yan. Dahil at the end of the day, mga kababayan, wanted pa din siya sa Pilipinas. Nagtatago pa din siya doon sa oras ng asylum niya. Kumbaga, yun lang naman ho talaga Pagka nagkahusgahan na po sa asylum, malamang sa alamang po deny naman din po at hindi papayagin Dahil yung idinahilan niya sa Netherlands ay hindi naman po katotohanan. Mga bossing, gobyerno sa gobyerno nag-uusap. Kayang ipaliwanag ng ating gobyerno kung bakit hinahunting o bakit wanted si Roque. Di ba? Noong Enero. Kasi paski po yung Pasko, hindi kami pinayagan ng aming host na magsama-sama. Kinailangan pa kaming umalis doon sa lugar kung nasaan kami para magkaroon ng reunion. Biruin nyo yun. Iuwi mo yan. Kung inuwi mo na dati yan, kung pinaliwanag mo, tapos naipaliwanag mo ng maayos, baka pati ako, inaano kita pinagtatanggol kita Kaya lang, mali yung ginawa nyong hakbang. No? Hindi tama yung ginawa nyong hakbang. Nung dati kay Senator De Lima, na ngayon po ay congresswoman, di ho ba? Ano sabi? Maria Jocelyn Valdez, hindi naman sila naawa kay De Lima
nung pinakulong nila 7 years. At ang yabang pa ni Roque nung mga panahon na yun. Mabulok sa kulungan. Eto, kinakaharap niya ngayon. Di po ba? Sabi nung kaibigan natin na si Buggy Arellano, Roque, umuwi ka na, hindi habang panahon ay magtatago ka. Correct. Pinahahaba lang po nila yung mga oras at panahon na sila po ay stress. Yun lang po yan. No, hindi po nauubos o hindi po unti-unti nilang nare-resolba ang kanilang problema. 'Di ba? Ron Abenales at Maria Tita Santillan, Pero sandaling-sandali lang po ang pagkikita namin. 1 day and a half. 365 days in a year. 1 day and a half ko lang po nakita yung dalawa kong taklap. Di ho ba? May babae pa yata doon sa kanyang anak. Yung aking misis po, magkasama po kami ng unang 6 na buwan. Oo, dahil pareha silang nagtatago nun. Di ba? Kasi pati yung misis. Ako ho, mga kababayan, kung sakali na ganyan, hindi ko papaabutin na pati yung misis ko ay magiging wanted din. Hanggat maaari ho, mga bossing, talagang ako na bahala dito, ikaw na bahala doon sa mga anak natin. Hindi ho eh. No? Nung panahon na sila ay pinapaharap po sa sa Kongreso, nako, nagmatigas si Roque. Kumbaga, mga bossing, walang bayag sa pagiging padre de pamilya para hindi na madamay yung kanyang mga mahal sa buhay. Ako na lang ho, lahat nandito na. Ganon. 'Di ba? Sir Mark, nagpapaawa. Yang si Roque na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Napakasinungaling. Nakita po kami matapos ng 3 araw. Nung ako'y umalis ng Setyembre 4, nung Setyembre 11 pala, mahigit pa sa 3 araw, na-reunite naman. May ilang taon. Isang taon na po ba ito? Si Roque na nagtatago, Happy World. May isang taon na siguro nagtatago ito, no? Si Roque, mga bossing. Fight is a sign of guilt. Flight pala, sorry. Si Ma'am Lynn Mariano. Totoo. Po kami. Pero 6 na buwan na po kami hindi magkasama. Taklap. Ito po nga yung pinapunta ako ni Baby Sara dito sa Netherlands at naiwan ko yung misis ko dahil wala siyang visa dito sa Shenzhen. Ano nangyari? Solba na ba? Tapos na ba yung problema mo? Hindi pa naman din, di ba? Hanggang ngayon, ganun pa din. Ano man mangyayari sa iyo, Roque, kasalanan mo yan, kagagawan mo, and you deserve it. Sabi ni Catherine Palcasantos. At hanggang ngayon po, hindi ko alam kung kailan ko makikita ang anak ko o ang aking misis. Dahil ang aking misis nga po, gaya na aking sinabi, binigyan ng visa, revoke naman. Kasi mga kababayan, ganito, no? Yung kaso ni Roque, malabo po yung iniisip nila eh. Nung isang linggo po o nung isang araw po, ibinlag natin si Roque, mga kababayan, na ang pinaplano niya is humingi sila na para pagbigyan o humiling sila na pagbigyan na makapag-bail siya. Ang alam ko po diyan, kapag ka po yung human trafficking, mga bossing, kung isa lang ang nagrereklamo, posible o pwedeng makapag-bail. Pero kung 2 pataas na ho ang nagrereklamo, mga kababayan, malabo na ho. Napakalabo na ho. Yung sa sitwasyon niya, ayun, talagang haharapin niya ito nang nakakulong sa Pilipinas. Pwede naman at least nadadalaw-dalaw ka ng iyong mga mahal sa buhay. Di ba? Gusto kong humirit ng joke eh. Gusto kong humirit ng joke kapag kaya lang ho, mga bossing, yung nararamdaman ko pong awa, talaga naaawa ho ako eh. Pero kapag naman nasa loob na si Roque, mga kababayan, ako, happy na ho yan. Bakit to? Di ba mahilig magpa-topless itong si Roque? Mahilig mag-dare. Dare natin itong si Ronnie Liang. Tignan natin kung mapapatopless. Natin si Ronnie Liang. Mahilig siya doon. Doon ho, lahat instant topless, mga kababayan. At pag bago matulog sa gabi, madami siyang kahuntahan doon o madami siyang makakakwentuhan doon. Tumingin siya sa kaliwa, kakwentuhan niya. Butas yung... Hindi ko na tinuloy. Tumingin sa kanan, ganon din naman.
Di ba, Ma'am Josepa Oliva Lopez? Tuloy, Roque. Ang aking mga anak, hindi ko po alam kung makakakuha ng visa. Wala pong kita, malayo sa pamilya, Wala ng pogo. Wala pang pogi. Wala pang pamilya. Umuwi ka na. Baka mali yung mga nasamahan mo. No? Baka mali yung mga tao o yung mga nagpayo sa'yo. Sino daw ang nagpayo para pumunta ka dyan? Si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ngayon, halos parang tinatabla ka na ng mga Duterte. Di ho ba? Yun nga lang po yun nga lang pong sa kay dating Pangulong Duterte. Maging abogado, wala, tablado siya. Ano sabi sa kanya? Umuwi na si Roque, ayaw payagan na makaharap si dating Pangulong Duterte. Yun na nga lang Kasi naman sa sitwasyon ni Roque, mga bossing, kailangan niya na talagang ipilit, isaksak yung kanyang sarili doon po sa mga Duterte. Kasi yaan yung idinahilan niya, no? Yan ang idinahilan niya sa Netherlands para po humingi ng asylum. Mga boss. Kaso, pag ito nakita ng Netherlands, naku, pinapauwi si Roque, naku, ayaw pansinin, naku, ganito, ganyan, naku, tignan mo, hindi tinatanggap yung kanyang pagsuporta, naku, tignan mo, pilit niyang gustong maging abogado ng mga Duterte pero ayaw sa kanya. Baka hindi naman talaga totoo yung sinasabi nito sa atin. O sige, tatakan ang passport ni Roque, denied ang asylum, uwi sa Pilipinas. Malamang, yan lang ang ending niyan, mga kababayan. At tingin ko, hindi matatapos itong taon na ito, nasa Pilipinas na po. Itong si Roque. Sabi ni Marlon Ubando, deserve. Sabi ni Amancio Mengulyo, tama ka, Idol Mark, mali kasi ang sinamahan niya. Totoo. Siguro ito si Roque din, nung mga unang pagkapanalo, unang mga buwan ng pagkapanalo ni PBBM, nag-aantay na, nakatunganga na magkaroon ng tawag dito, posisyon. Hindi naman pwede yun. Kasi kapag katalo, may 1 year ban yan. malayo sa mga kaibigan. Mahirap po talaga ang aking dinanas. Ayun. Kaya sabi nga ni Rego Adventure, lakas magyaya sa EDSA tapos wala naman siya sa EDSA. Correct. No, hindi. Simulat sa pool naman po, ganyan naman sila Si Maharlika, si Roque, di ba? Simulat sa pool mga kababayan. Hali kayo, magsilabas kayo. Ang dali naman po kasing mauto ng mga DDS. Hali kayo, pumunta na tayo sa EDSA, di ba? Joel Carino. Magsilabas na tayo. Ipagtanggol natin si Tatay Digong. Pagpunta doon sa EDSA, si Calborales lang po ang nagpunta. Si Morales lang po ang nagpunta. Kumusta na yun? Si Morales. Wala na akong balita doon, Hindi na nagbo-vlog kasi nung nalaman niya siguro, naisip niya, putik na yan Laki pala ng kita dito sa pagbo-vlog Nasama ako kay Maharlika, tinuruan ako. Pagkatapos ng mga pideya-pideya lik, vlogger na lang Tapos yung araw-araw na tinatopic, puro pideya lik, hanggang 3 buwan na. Yung iba kung ano-ano na tinatopic, kami, ang layo-layo na tinatopic, si Calborales, ganun pa din. Ayun, wala na sigurong nanonood. Tinapa ka, ilang buwan nang tapos yung pedayalik mo, wala naman kayo napatunayan dyan. Yan pa din ang topic mo. Mahirap talaga yan, Roque. Ginusto mo yan. Roque, umuwi ka na. Yan ang maipapayo ko sa iyo. No? Solbahin mo yung kaso mo sa Pilipinas. Walang mangyayari dyan sa patago-tago. At least, kung nasa oblo ka man, na ilalaban mo na yung kaso mo, nabibisita ka pa ng mga mahal mo sa buhay. Diba? Sabi ni Sir Eseng Mariano kay Roque, sinusubo ni Roque sa kapahamakan. Grabe ka. Kala ko kung ano yung sinusubo. Sinusubo ni Roque sa kapahamakan. Yung mga utu-utong DDS, ayaw yung sarili niya ang sumubo. Kala ko kung ano na. Hindi, ganun no. Sige, ikaw, punta ka doon. Mag-EDSA kayo. Kami dito ni Maharlika, papanoorin namin kayo sa news kung sino yung mga maaresto sa inyo, kung sino yung mga magwala sa inyo. Papanoorin na lang namin kayo.
Pero sila wala ho. Ito namang mga DDS, ayun, mga kababayan, dakilang mga uto-uto. Isang sabi lang, punta tayo. Sige, punta tayo. No? Tapos ipapangalandakan pa niya sa social media, ipapakita pa niyang mga yan. Naku, eto na kami, papunta na kami. Madami kaming pupunta diyan sa EDSA. Tapos aayain pa si Ma'am Aba na sumama sa EDSA, hindi naman sumasama ho sa EDSA yan. Di ba? Pupunta kami lang EDSA. Ganito. Pagbukat mo, pagdating ho doon sa EDSA, mga kababayan, 15, 20, tapos may mga collection pa, parang yung sa simbahan. Di ba sa simbahan, mga kababayan, may donasyon, yun. Sila din, may ganun din. Ang ending naman pag natapos na yung pa-EDSA nila, mga mag-aaway, mga magmumurahan sa social media. Pinag-aawayan yung mga collection nila. Wala. Di ba? Kaya yung mga tao tamad na tamad nang sumama at makibaka sa inyo. Alisin na kita, Roque. No, bahala ka dyan umiyak.